Must be the Hirara or even the Nolan as we enter the drafting phase. Once again, this is our first match. Blue side ang Apbr at red side naman para sa Twisted Minds. Any advantages for the red side? Meron ba tayong ine-expect na response dito na Twisted Minds ang flavor? I would say control kasi din ng Twisted Minds. Kaya niyang i-telegraph kung ano yung mga pwede niyang i-allow sa first pick ng Apbr. Like for example, yung ginagawa ng Twisted Minds ngayon, tinanggal na nila yung Freya, tinanggal nila yung Melissa. Pwede nilang tanggalin yung Uranus para ma-force out yung Barats sa kabilang side. Kasi kapag nag-Barats yung Apbr dito, there is a Carmilla response na pwede manggaling dito for Twisted Minds. Or kung gusto mo ng classic lang, tanggalin mo muna yung Fanny kasi baka lumabas to ng first pick on the side of Apbr. Uy, medyo ano yun, no? Parang napaka-wallsy talaga. Pero mukhang tatanggalin nila ang Barats. Malabo na ata makakita ng Carmilla. Ano ang first pick worthy? Hirara pa rin talaga. Yan yung ano, yung mga top priority hero, yung Hirara, yung Fanny, yung minsan nangyayari yung first pick Melissa kasi nakatanggal kasi. So, yan yung classic Beleric and Selena. Sayang di nag-Rafaela. No. Very familiar, ha? Pero I do like the fact na mas pinungunahan na nila onto capitalizing nga yung malikot na sa mid lane against Escalera and Lancy here. So ito nga lang yung magiging trade-off ng Apbr Esme para sa XP. Napakaagata ng Esmeralda na ito no, mula sa Apbr. Pero any insight kung bakit nga ba naging maaga ang Esmeralda na ito? I mean, baka comfort lang para kay Jamespangks. I like this Eudoro response. Feeling ko binablock lang din nila yung Uranus pero baka kasi walang pake si Twisted Minds. They could just go for classic Harley, even yung Nolan pwede pa rin magamit kahit may Eudora. They go for the platform kasi hawak nila yung Selena. So for me, medyo maaga yung rush ng Esmeralda kasi nakikita kong kinakounter nila yung Selena lang eh. Kasi parang walang pa kayong, ever since naman walang pa kayong Esmeralda sa Selena. Pero ang problema kasi dito ng Apbr, yung flash farm capability. There you go. And Nolan comes out for the side of Twisted Minds. Kasi meron ka Selena eh. So sa early game, kahit di mo labanan yung Eudora at Hirara, mag-farm ka lang, pagdating mo na 5 minutes, mas malaki yung hawak na net worth ng Nolan. At saka napakataas din kasi ng burst damage. I think we saw this from Onyx Philippines. Kahapon sa first match nila kontra Aurora, yung pinag-combine nila yung Barat sa Novaria and Nolan na para bang bigla na lang naglalaho kanilang mga kalaban. Yeah. But as we enter the second banning phase, naghahanap pa rin ng potential gold laner and roamer ang side ng Apbr. Yeah. I think for Twisted Minds, maybe you're thinking about heroes like Claude, Brody, Kaja as well. Nakita natin yan yung combo kahapon. Kasi may Eudora din, may AoE damage na manggagaling mula sa Apbr. In fact, ang dami nilang pang combo doon sa Divine Binding. Kahit yung Hirara may follow-up, pwede siya maglatag pa ng 2 additional stun. So, it's a safe removal from Twisted Minds. Pero for Apbr, they have to be concerned about Claude's, Brody's, and Clint. So far, no, yun yung mga nakita kasi natin gumana rin yesterday. Actually, nung pinapanood ko rin yung ibang regions onto how they play around the Kaja, very interesting din yung take. So baka na-foresee na rin yan nila Coach Derek. But now for Coach Bitoy, for Apbr, they go for the angle of Uranus ban. Hindi ba parang itong Uranus ban coming in from Apbr? I'm not quite sure, no? Wala na yung Barats, wala na yung Pakito, wala na rin. Ang daming XP lane ban, sa totoo lang. Anong matchup kaya yung hinahanap nila para sa Esmeralda na ito? I'm not so sure kasi usually yung mga Esmeralda players gusto nilang kalate yung Uranus kasi you get tempo. Tinanggal yung Ruby. I feel like Claude or Brody is very obvious here for Twisted Minds. Hindi na nila kailangan itago kasi makukuha yan ng Apbr if ever. Yung Brody napaganda pa rin sa kanila. But instead of that, they go for the Dyrot. Instead, ni-rush kagad nila yung lane counter against the Esmeralda. So now Apbr, they have the chance to steal the Brody. Kasi maganda yung Brody dito, wala na masyadong laners against him. Yung Clint na lang ilalabas from Twisted Minds if ever. Pero kasi may panghabol tong Apbr eh. Pwede nga sila maggatot din para maabot nila yung backline. Mas okay no, actually. Kasi for Shizu, mas comfortable siya with heroes na may some kind of space in between. Hindi siya pwedeng hain agad. And for Apbr, they buffed up here with Escaleras, Gatot Kacha. Pero lumiko sila bigla onto a comfort of Shizu, which is the Harit. The classic. Comfort nga. Sabi nga niya, Tina, di ba, comfort? Sabi ni Shizu, boss, Harit ko na to, boss. Ito, feeling ko, Brody o Clint. Brody o Clint. Unless magpa-fighter, gold lane si Benny. And that's gonna be very interesting kung sakaling magpa-fighter gold lane sila dahil ang tanging magiging range damage dealer nila would be the Selena. And now for Apbr, full comfort ata ang kanilang sagutan, pangtanggal ng first game jitters. Ano bang in-expect natin? Kung ayaw mo ng fighter gold lane, pwede ka mag-mage gold lane, open yung Lunox.
Oh, Lunox yeah. is very good against these 5 heroes of AP Brand. At napakatagal na nun no? Yung Lunox Harit. Yes. Ang deadly na magiging combo nila later on dito ni Sean kung sakali. Pero dito sila sa pang-shred. Mamaya for the Gatot and Esme. Ako na ba, parang this feels as if na parang lahat ay nag-comfort pick muna ng game number 1. Para pangtanggal na lang. Pantanggal, kumbaga just dust na, pangtanggal ng Pangwalis. sebo. Pangwalis. So, ganun. Ano, pre-wash muna. Pre-wash Yeah, na. pag naglalaba. Shoutout kay Burrito at sa kanyang wash party. Oo, Yeah. pala. Shoutout kay Burrito tsaka sa mga re-streamers natin dyan. Madami-dami ang mga re-streamers ngayon para sa ating MPL Philippines Season 18. And of course, sa mga nagpapa-watch party sa kanya-kanyang mga lugar. Welcome sa ating pinakaunang matchup para sa araw na to. AP Brand versus Twisted Minds. A lot of comfort involved sa ating drafting phase ng game number 1. And it feels as if na nandito tayo sa Season 17 throwback meta as of now. Yeah. Bukod na lamang sa Hirara, syempre. Yung draft na pinili dito ng dalawang team, it is very one-dimensional. Kapag tinignan mo yung Twisted Minds, they just want to scale. Meron silang safety net in the form of the carry. Tapos yung early game, makukuha nila yung konting tempo kasi meron silang Dyrot against si Esme. But for AP Bren, it's very honest. Ang gusto mangyari dito ng AP Bren ay lumaban ng early game, magamit yung tempo nila para mapataba yung Harit. And then pagdating ng mid-game, napakalakas ang ilang timing with the Skypiercer timing from Jamespangks as well as the Harit. But looking forward kung paano nga ba magiging rotation ikot dito ng AP Bren. As you move ahead dito for Twisted Minds na nag-group up muna onto securing safely muna yung buff here para kay Sensu1. Bilis nung purple buff. Super lish. Naka-season hunter din kasi yung Selena. Yan yung difference ng kanilang approach. Pag tinignan mo yung AP Bren, naka-pull yourself together yung Eudora. Gusto niya magamit yung flicker niya ng paulit-ulit para sa mga aggressive plays. But for Twisted Minds, ang balak nila, sabi ni Coach, mag-farm. Oo, and yun naman talaga yung gusto mo makita no, when you're playing this Nolan. Just get your power spike as early as possible. And napagin sa Hirara, ay kadalasan nakikita natin nagpupull ahead talaga ang mga Hirara maliban na lamang kung malugi ng maaga. And maybe this is a safer way for Twisted Minds. Invade coming in from Tracy, pero mukhang magbibigay lamang siya ng vision. So far, wala pa naman nangyayari sa loob ng ating mapa. Super lisyon lang talaga ang ating nakikitang aksyon. Grabe, mission. Ang mission, no? Ay! Super Oh! mission. Oy! Okay, it's going to be ball blinding here. Anso? Aabat, buwas sila Lansuan dyan ang pana, going with a fracture! At si Escalera ay makakasurvive pa rin. Twisted Minds, medyo hata. Ayaw talaga lang ma-disturb doon si Sensu1. Oo, early flicker coming in from Lancy. Sinubukan makakuha ng primary target pero mukhang hindi magkakapatayan ng pares na kupunan. Tanging mga battle spells lamang ang makikita nating mawawala sa upcoming turtle fight natin. But Sensu1 might look for something! Okay, there's an opening. Yung araw ay hindi nga lang makakapag-follow up indeed. Jamespangks ay safe pa rin. Twisted Minds, gusto talaga na yung mga ganong weird angles. Oh, ito na, objective na ang labanan para sa Twisted Minds and AP Bren. First turtle of the game. Makakapwesto ang AP Bren at Twisted Minds pero si Escalera ang unang hahatak dito. In terms of first turtle strength, sino ba ang lamang? Technically, lamang dapat dyan ng Twisted Minds kasi nandyan nga yung Dyrot and pwede pa nilang i-leash yung Nolan with the Selena. Napakabilis lang nung take na to. Unfortunately, nakaharang din kasi yung Gatot. Pero pa rin kasi Shenton, pero Retry Battle! Okay, humarap agad doon with Edmond sila Tracy. Kaso nga lang makakuha pa rin dito ng Twisted Minds. It's going to be the third and first blow para kay Sean. What a clean takedown doon para sa Twisted. One kill and one turtle. Twisted Minds taking the first turtle. Ginawang katotohanan ni Sensu1 yung sinabi niya kanina sa ating Smart 5G ping test na hindi daw niya ibibigay yung first turtle. Oo, tapos sinay ko lang pala niya yung AP Bren. Sabi niya mag-utility sila, tapos naka-Nolan siya. Sabi ng AP Bren, di naman ito yung usapan kanina. And now we're back at where Twisted Minds is already almost 1K ahead of AP Bren. And in terms of late game scaling, correct me if I'm wrong, Midnight, carry pa rin nata mangunguna no, kontra sa Harit. Yes, ang gusto lang ng Twisted Minds dito is maging kalmado yung game up until the point na marami ng items si Sensu1 at pati na rin si Benny QT. Kasi kapag tinignan mo yung damage profile nila, ang dami nilang shred. Add to the fact na may physical defense reduction pa coming from the Dyrot, tapos may mga lumilipad na pana mula kay Sean. If you're AP Bren, pagdating ng late game, nowhere is safe. Oo, maliban na lang siguro no, kung makahanap si Lance ng isang magandang flicker play to potentially get either Sensu1, Sean, or Benny Cutie. Might I just say, kung maka-build ng item dito yung Eudora, kaya din niyang i-burst si Tracy. But right now for Twisted Minds, they're pulling ahead. Yung 900 kanina, yung tumataas-taas ng 1.2 at mukhang may malaking rotation na magaganap dito sa may bandang itaas. Okay, nakaabagan si Sean. Nagpato, ganda pa na hindi man naabot. Pero nga sila Sensu1 will stick by. Aabot ba yung ultimate? Mukhang hindi na muna mag-go dito on Twisted Minds. A failed attempt for now.
Wala rin kasing follow-up eh. Kumbaga kumonekta yung stun, kumonekta naman yung burst damage pero hindi umabot yung stun mula kay Jamespangks. Oh, falling star moon! Okay, flicker, na-force agad dito para kay Sean. Pero risky yun na nagpakita sila ng ganong equivalence ng aggression. And also, that's a flicker burn para dito kay Sean sa susunod na pagong. Kung saan ang huling pagong ay napunta sa kamay ng Twisted Minds. At mukhang mauuna pang ang pumwesto dito si Lansu. For Apbr, matalino bang mag-contest dito o dapat ba mag-trade na lang? They have to. Ang problema kapag kinonta sila to, Twisted Minds can just slow it down. Look at the carry. Wala siyang pake, di siya sasama. Gusto niya na mag-farm. Now, Apbr, ayaw nila i-contest. They don't want to send the Harit. So now, Twisted Minds is just free to take this turtle. Kapag nakuha pa to ng Twisted Minds, baka mabura yung momentum ng Apbr sa mid-game. Ay, ito mukhang wala yata silang balak bitawan ito. Rushing through the turtle take. It's going to be Sensu yet again with an objective. Malinis na laro so far para sa Twisted Minds. Another objective. Wala man dagdag na kill. Nakakapag-farm pa rin yung carry sa may bandang ibaba. As we enter the 5-minute mark at mukhang may laban dito. Big Man! Ratong Triad! Lahat kanumi dito kay J. Pickman. Nahuli ang talon ni Escalera. May aabutan mo, but it's too late. Arrow will miss out. Pwede mag-chase down ng Twisted, pero mukhang hindi na muna yun ang kanilang magiging sagot. Yeah, Twisted Minds still playing very good in terms of defense. Apbr yet to find a kill 5 minutes in. Yeah, wala silang mahanap. Hindi nila ma-force yung mga dapat i-force. Even though nagka-try naman si Lancy with those flicker plays, ang problema kasi hindi sila naka-ready. And unfortunately, it feels like they're playing 4v5 kasi parang na-disable talaga yung Esmeralda because of this Tyros pick. May isang dead lane para sa Apbr na hindi nila kayang isolve kasi even if magpadala sila ng mga heroes dito sa may top lane, ready kasi kumontes yung Twisted Minds and if walang nangyari, panalo pa rin sila kasi nag-free farm pa rin yung carry. Kung hindi na makakadepensa pa si JM Pinkman doon sa may bandang ibaba, pero ang kasagot na... Oh my God! Saan ang galing yun? Okay, naabangan pala. This is quite an opening para sa Apbr. Nakakuha sila. Na-force na nila finally yung first kill nila. 6 minutes into the game. Ito na yung pinaka-tempo na pwede makuha ng Apbr. This is where they have to start making moves. Record na silang gumalaw sa mapa ngayon, especially with the Sky Piercer finished on the Hirara. Dito na nagsisimula yung turnaround kasi itong hero na to talagang kaya makipag 1v5. Oo, tsaka as of now, Jamespangks having a good game compared to this gold lead na meron dito ang Twisted Minds. Currently 1-0, lamang-lamang ng 200 si Sensu1 kontra dito kay Jamespangks despite getting heavy leashes mula dito sa Selena. Yep. And that's how they create muna some kind of foundation for Apbr na. For Twisted Minds, yun yung kailangan mo lang abangan eh. Tignan na maigi yung mga ganong gangs or flanks from Apbr. And now with the final turtle, mukhang gugustuhin pumalag dito ng Apbr. At papadala na sila ng 4 na tao. Ayan, nakasama ni Harry this time around. Sabi nila, go time na. Ito na yung timing natin. Ito na yung power spike na kanilang lineup. Pero Tracy, nakaabang Okay, naabangan agad doon si Shizu Uy! Why? Pero tatanong na si J. Pinkman. Walang tatamaan. Escalera on the back. Dodging all those damages. AOG out. Maiiwan si J. Pinkman. Si Sensu1 para makakuha ng bagong habol. Ang magagawa dito ni Lensu. Committing onto those skills. Tracy onto the front. Habang si Shizu naman kukumit ng sabi first map. Apakadepensa ng Kalatore. Pero free hit lang para kay Benny Cutie. Tila ba binapagyo ngayon ng Apbr. Oh wow, it's a disaster para sa Apbr. Twisted Minds, not only were they able to secure your turtle, nakakuha pa sila ng isang crucial kill kay Jamespangks. Nakakabili pa lang ng Sky Piercer. Yeah, unfortunately, sinubukang hawakan ni JM Pinkman yung turtle kasi na-reset. Wala pa sa retry window for Apbr and because of that, Twisted Minds just decided to turn the team fight. Lumaban na lang sila, pinadugunan nila si Escalera and napakagandang Rat of the Dryad mula dito kay Tracy na zone yung ibang members ng Apbr and Sensu1 with his instincts. Naglakad lang with the retribution. Hindi nga napindot ni Jamespangks yung kanyang retry. Iba talaga pag instincts ang usapan. May muscle memory. Sabi niya, pre, may turtle. Ito na yun eh. Ay, diba? Pipindutin ko na lang yung mga parang ulti, retry, and of course Apbr, the Bees, still present to support their team. And right now, ito, masasabi talaga natin na kapansin-pansin yung suporta na binibigay ng mga personal, ng mga malalapit sa buhay ng ating mga manlalaro sa mga teams natin dito. We appreciate yung mga super fans natin na dumayo, spending their Saturday with us sa triple header matches natin today. Mas lalo na yung mga nanggaling din sa ating MPL Battle Trips. Oo. Mga estudyante mula sa iba't ibang dako ng Pilipinas. And of course, yung mga suki din natin na mga harang sa ating mga sponsor segment. Oo, yuhu, dito ang tingin. Ayan, marami. Yan, i-flex nyo na. May nagsashampoo na sa likod, Oo, yan na. Yung kahapon, no?
Sino kaya magiging clear legendary feature na natin? Parang ang hirap labanan nun ngayon. Imaginein mo, no? Bigla ka yung asawa eh. Day 1, nag-ulti ka agad eh. Day 1 nag-ulti. Imaginein mo, no? Yung asawa niya, katabi niya. Binibiro-biro lang Ay. natin. Oo. Ayan. Ayan. Ay. Boss, Saturday ngayon. Sana maawa ka sa aming mga nagtatrabaho. Gusto lang naman namin mag-cast dito. Eh, mga Ayan, oo. battle trips. Yun o, nang pe-flex din ng mga jowa. Oo. Shoutout kay Mark at Jason. Na-meet ko kanina sa battle trips. Ayun mo, wala pang nagpe-flex. Lagi ang nakikita ko pine-flex sa mga ganitong klaseng community cam jowa. Oh. Wala pa ba nagpe-flex ng rank o ng bagong trabaho, job application? Yung rank na flex naman. Oo. Yung job application ng weird kasi. Mahirap yan. Hindi pa na application para mga-certificate. Yan. Uy. Yung employee of the month. Employee of the month, graduate, Ay, gano'n. yung iba, nagpapaalam sa live natin. Sorry po. Sorry, Oo. mama. Sorry, Oo. mama. Tapos meron pa magko-comment sa live ni Burrito. Burrito pa shoutout po, kakagraduate ko lang or kakatanggap ko lang sa trabaho. Ayan. Congratulations. By the way, yung mga happy weekend sa lahat ng mga nakatutok sa MPL ngayon, ang ating mga nagtatrabaho din during the weekends na nakatingin sa cellphone o kaya nakaiwan lang ang TV. Maraming salamat sa patuloy na panonood ng ating MPL at mukhang babalik na rin tayo sa loob ng Land of Dawn mamaya-maya lamang. Maaga-aga pa naman ang ating Saturday at may dalawa pang best of 3 para sa araw na to. Di ba ano pa lang to, warm up pa lang. Ayan na. Boom! Boom! Uy, Grabe yun, no? May kasama palang face card kapag ganyan. Welcome back to the Land of Dawn. Lugi kay Chico. Boss, Logi kay Chico. ultimate backdoor king di ba? At ngayon para sa side ng Twisted Minds, pwede pa rin sila mag-attempt ng isang matinding backdoor play dito kung sakali dahil lamang pa rin naman sila in terms of numbers. yeah. Alam mo, ang mahirap lang dito for Apbr is pagdating ng Lord fights, ang hirap i-contest ng Lord laban sa Twisted Minds kasi ang dami nilang pokes. Nandyan yung poke mula kay Sean, tapos yung mga makakapting hampas ni Lansu. And also, do take note na yung Nolan ay medyo malakas din talaga pagdating sa Lord fight, lalo yung retribution timing. Ayun, ang sakit. Tsaka yung yung pag-retry ng isang Hirara, minsan ang hirap i-pull off niyan eh. Kasi parang iniisip mo, di ba, may immune ka naman. Pero kailangan kasi nakaharap ka sa Lord. Hindi mo siya mapipindot basta-basta kapag nag-immune ka na nakatalikod. Oo, kumbaga parang may slide down pa nga yun eh. 2-to-1 kasi yung combo para dun sa Falling Maple. And Yes. if you pair that up with the Retribution, parang ilan lang ba ang pwedeng daliring gumalaw sa sa isang screen? Kasi yung iba, di ba, naglalaro 4 fingers. Kay Hirara ata, kailangan kasama pa eh. Ay, ikaw ba naman, magsa-slide-slide ka pa in her Twisted Minds all the way to 3,000. Sa tahimik nating laro ay tahimik ding dumalaki ang gold lead nila. Para mas nagugustuhan nga nila na kapag nai-stretch ng gusto, tapos Apbr is still struggling to find the right target sa kanila. Napakakalmado ng ating laro at kakalubitin lamang dito ng Twisted Minds. Ang pinakaunang lord ng larong ito. In terms of objectives, wala pang binitawan ng Twisted Minds. Getting 3 turtles across the last 8 minutes of this game. At para naman sa lord na ito, mukhang isasayaw nila. May merit ba patagalin ang lord fight na ito? Well, for Twisted Minds, there is. Kasi nahawakan nila yung bush sa mid lane, na-push na nila yung wave, and now they can fully contest this lord. I-clear lang nila yung mga waves kasi wala namang problema for Twisted Minds na maghintay kasi tumataba pa rin naman yung carry. It's actually Apbr that is under the timer right now. Kailangan makaharap sila ng window na pwede sila lumaban against Twisted Minds kasi nakakatakot yung burst damage nila ngayon. Nakakatakot na rin si Benny Cutie Sakto, naka-Marksman Trinity na siya by the way. Ang aga din yan sub 10 minute Marksman Trinity. Layo ng gold lead. Para kay Benny Cutie. And makikita nyo ngayon na lamang pala ng 1,000 kalahati halos ang gold laner ng Twisted Minds kontra sa Apbr. Yep. Pwede na i-start yung Lord. Hawak nila yung top lane. Lamang sa opposite lane ang Twisted Minds. Oy, Shizu! Okay, medyo delikado yata pagpasok doon ni Sean. Shizu with his Diamond Force. Oh my Lord! Nabuhay pa rin! It's going to be a flicker exhausted para kay Lansu. Muntik na rin abutan doon si Shizu. Tatalon si Jamespangks sa gitna. Aray! Pero mukhang doon sa gilid. Nakakuha ng magandang angulo si Lansu pero hindi enough to suddenly burst on members of Twisted Minds. Makikita natin, yung Beast talaga, sinusubukan nila makakuha ng mga pick-off with the burst damage that they have. Solo plays left and right pero mukhang hindi gumana ang parehas. Yeah. Though napauwi naman nila Twisted. Yeah, malalaking resource yung nakamit dito for Apbr pero they can do it over and over again. But now Twisted Minds, again, they have the time on their side. Pwede sila mag-push lang na mag-push ng mga waves para makakuha ng mga items yung kanilang mga damage dealers. But there is that damage threat from Apbr. Lalo kapag nahawakan na ulit ni Lancy yung mga push dito, pwede niyang i-burst yung mga targets dito against Twisted Minds. Sakto sa Beast yung ganong sting operation Oo. Makakuha lang ng magandang angulo ulit si Lancy. That
might be the start ulit para sa Apbr. Oh, yun yung iniintay natin, no? Flicker, 60 seconds para dito kay Nancy. Mukhang hawakan na nga ng Twisted Minds ang Lord na ito. Benecute dealing significant damage to the Lord. Pero mukhang mag-all in na sila. Okay, it's going to be Jamespangks na suddenly matutunaw ng Twisted Minds. Bawas ngayon yung aabante para sa Apbr. At mukhang mahihirapan sila dito, ha, Tracy. Mukhang makaka-ulti dito si Lancy. Tutuloy na nila ang Lord. Okay, sa likod, andyan si Escalera. Ikot lang din sila, Sean. May mga traps na nakaset. Jamespangks, mag-all-in ba? Hindi. It's Twisted Minds still hovering over dito sa Lord. Ito na bang wala silang balak na bitawan. Shizu as well. Tracy! Na rin yung Diamond Force. Pamamayo magiging angulo. Si Tracy makakasurvive. Sensu1 with the Lord take. Jamespangks, na-dive in kila Lansu. Pero makakatras at mukhang walang makukuhang trade to ng Apbr. Mabagal na sayaw at mabilis na pagkuha para sa Twisted Minds. A Lord is secured on top of 3 turtles. Pero ang gusto ng Apbr ay makakuha ng isa. Alam nila walang mga ultimates ang Twisted Minds, kaso paparating na si Lansu. Ando na yung Flying Clouds, kompleto pa rin naman ang Twisted Minds. Sila pa rin naman ang nakakuha ng Lord Apbr. Because of the slow take na ginawa dito ng Twisted Minds, hindi sila makalaban. Kasi kapag sinubukan nilang maging aggressive at humarap dito sa harap ng Twisted Minds, kaya silang i-burst. Yung pinag-uusapan natin kanina na physical damage, physical defense reduction mula dito kay Lansu, it allowed the Nolan to just completely destroy the HP of the Esmeralda. Literal na ang gagawin niya lang talaga is to finish off each and every member na pulahan here for Apbr. Not to mention nga yung sobrang significant gap na na-create agad ni Benecute with free hitting with his carry. Oo, tutuloy nila yung pag-free hit na yan dito sa may bandang itaas. Lord marching up top lane. Dadampan na ng isa pero mukhang si Benecute mag-all in na. Uy, ang sakit! Okay, nangangalahati agad ang buhay dito na Escalera. Tapasok na Aray, sila Lansu! Durog! Burrado! Doon si Shizu! Ngayon nag-iingay at Twisted Minds. Kakatok sa pinakabasa ng Apbr. Tracy, take it away Escalera. Jamespangks na sunod na target. Makakasurvive ba? Going in with the 5 frames. Pero kumpletong 5 pa rin ang Twisted Minds ang kakatok. Lipat tayo sa may bandang gitna. Habol si Lansu kay Lancy na ngayon na kailangan na rin umatras ng konti. Twisted Minds will accomplish the dream. Will accomplish taking down the turret doon sa gitna. Dalawa na ang kanila nakuha. Si Big Bunny susunod. Lancy forced out the flicker. Hindi tatama ang Abisalado. Okay, mukhang ito na yata yung one big push para sa Twisted Minds. Pero mukhang disiplina muna showcase sila. Enough damage has been done doon sa base turret ng Apbr. Halos dumoble yung pera na hawak nila kontra sa Apbr. Yeah, big punish coming off from Twisted Minds. Alam nila walang purify yung Harit kanina nung humarap si Shizu. Naglakad kagad si Tracy paunahan. Ang ginamit niya kagad yung Rat of the Triad. Wala nang patumpik-tumpik pa. Pindot kagad ng ulti and hindi nakareact ang Apbr. Again, because of the sheer damage output na meron dito ng Twisted Minds, napakataas na kanilang burst capability. Hindi nga nagtatagal ng 2 seconds yung mga heroes sa unahan. Oo, yun yung pinakamasama, no? When you're one of your main tanks such as JM Pinkman or Escalera, ito ang hindi tumatagal ng more than 2 seconds ay hindi sapat na oras yun para kay Shizu at kay Jamespangks na gumawa ng damage and potentially get pickoffs against Twisted Minds. Ang huling kill na nakuha nila ay way back around 8 minutes ago. Yeah. And this is looking bad para sa Apbr. Yan yung nag-iisang Skypiercer stock na hawak ni Jamespangks ngayon, doon pa sa may purple buff. Yep. And si Sean pa yung nabigyan. Actually, kanina pa mainit dugo nila kay Sean. Bad trip na sila sa mga pana na lumalabas na sa Selena. Kaso kahit wala si Sean, ang problema na ngayon, nakaka-bad trip yung mga Spirit Light Wells ni Benecute. Palapit pa lang sila with the range that they have, hindi enough to totally na maabot siya sa likod. Yun na nga eh, parang imagine mo, hindi ka na nga makalapit kasi nababurst ka. Tapos hinahunting ka pa nung Selena. Paano ka talaga lalapit kung ikaw yung Apbr? Tsaka parang inaagyaw na nga ata yung Purify dito ni Benecute. Nag-ulti! Okay. Medyo question mark iyon para sa naging forward ng Apbr. Oo, ito ay tutuloy nila para sa Lord. Twisted Minds, Tracy in a good position. Trying to zone out multiple members sa Apbr. Hindi tatama ang Abisalaro at mukhang ipagpapatuloy lamang ang sayo na ito. Mabagal na Lord Dance na naman para sa Twisted Minds at naghahanap ata ng butas ang mga Twis. Hindi sila makapurma dito, lalo hindi binibitawan ng Twisted Minds yung importanteng bush din which is doon sa may left bush bid here sa Lord Dance. Sobrang importante yan. Actually, yung top lane, walang pakita yung Twisted Minds. Magde-defend lang sila kapag nabasag na yung top lane tower na nakikita nyo sa may itaas. Pero yung mid lane, di nila bibitawan yan kahit kailan. Kasi sobrang importante na makita nila yung mga heroes na magde-defend sa may mid lane. And it's gonna allow the Nolan to just really control the opposite side of the map kasi walang makakatawid from the side of Apbr. Napakadelikado kung subukan man nilang gumanap. Shizu! Okay naman! Panampana! Rektaton! Rat of the Triad! Ay. Na-force agad ang Purify. It's going to be Tracy na ngayon maaalat. Sean! All in ang Apbr. Pero dumamay si Lord! Napangat rin lamang members dito ng peace. Habol agad dito sila Benecute. Together with that Sensu1 Sean! and Benecute with a notion as well here to kill off
each and every member ng ABR na harang sa kanilang daan. And that's the Lord secured para sa Twisted Minds. Back-to-back crucial abyssal arrows na nagmumula dito kay Sean, all landing on the gold laner of ABR. Grabe yung mga pana mula dito kay Sean. Even though it looked awkward for Twisted Minds for a bit kasi iniwan nila yung kanilang Beleric. Akala ko lalaban ni Twisted Minds pero naghintay sila ng proper timing. Nakakita ng angulo si Sensu1 with his instincts. Napatay niya kaagad si Jamespangks. Paglabas niya doon sa kanyang falling maple, nandun na naman yung burst damage. And again, munti ka pa makatakas si Shizuru sa teamfight na yun, pero sinundan na naman siya ng pana ni Sean. May magnet ata yung abyssal arrow nito. And Twisted Minds has been on a roll for the past few minutes of this game. With the Lord marching down mid lane, isang inhibitor turret na lang ang natitira para dito sa AP Bren. Pero mukhang wala nang pakialaman Twisted Minds dito. Sama-sama jutsu na dito sa may bandang mid lane. Gusto na atang tapusin ito ng Twis. Mataas sa base ng AP Bren ngayon. Twisted Mind kompletong 5. Abyssal Arrow will miss out. Bandang baba naman ang tatarget ni Rebene Cutie. Gusto agad basagin na nag-iisang tumitirang depensa para sa AP Bren. Lord ay matutunaw man agad pero delikado yata din sila Escalera. Aray! Naman ang fracture na magpuputukan sa mukha ni Escalera. 4 ang depensa para sa AP Bren. Kakayanin pa ba ito? 3 waves pa ang kailangan tiisin ng AP Bren dito in a 4v5 scenario. Tracy with a conceal. Okay, ngayon naabandon na naman sila. Meron namang importante dito kung sakali si Tracy at lalalim dito si Jamespangks. Mga araw pinapakawalan, hindi naman kumukonekta. Next wave will be dealt with AP Bren ngayon. Sapat ang kanilang magiging clear. Kailangan nila maging maingat para wala ng kapitas. Pero si Jamespangks ngayon ay sobrang worry doon sa mga pwedeng pasok ng Twisted Minds. Escalera, 5 seconds bago mabuhay. Mukhang hindi matatapos ang Twisted Minds ng larong ito. Though makukuha nila at 3 inhibitor turrets ng AP Bren. Yeah, disiplina ang pinili dito ng Twisted Minds. Even though they had the Rat of the Dryad mula dito kay Tracy, ayaw nilang pasukin yung AP Bren kasi may punish pa rin naman mula dito kay Jamespangks. Ang iiwasan mo kasi dito yung makakuha ng shutdown kill, yung Hirara tapos magkaroon ng stacks on the Sky Chaser. So feeling ko, naramdaman ng Twisted Minds na medyo delikado yung kanilang push and hindi kasi tumatama yung mga pana mula kay Sean. Ginawa niyang firing range yung base ng AP Bren dito. Kumbaga pag naghihintay sila ng tatama, doon sila mag-go. But unfortunately for Twisted Minds, hindi nakahanap ng angulo dito yung Selena, and AP Bren still lives to fight for another day. Yung iisang tumamang abyssal arrow sa pagkakaalala ko ay kay Jamespangks din tumama kanina. At hindi yan yung target na hinahanap ng Twisted Minds. 30 seconds bago lumabas ang pangatlong Lord ng larong ito. Last 3 Turtle, last 2 Lords. Lahat ay napunta sa kamay ng Twisted Minds for AP Bren. Do you concede this Lord o no choice na ba? Kailangan lumaban. Feeling ko kailangan na nilang i-risk kasi meron naman silang damage. They have overwhelming damage from the Eudora. Kita naman natin kanina, siya ang #1 sa damage leaderboard ngayon with 60,000 damage dealt against Twisted Minds. Pero kasong feeling ko, problema kasi 20k doon sa Beleric No. Sinasalo lang. Sinasalo lang ng Beleric At time and time again, yun lang din yung ginagawa ni Tracy. All in all, para dito sa Twisted Minds, all about the respect. Nire-respeto nila na baka suddenly, pag nagkaroon ng shutdown kill ng AP Bren, doon sila madali. Ngayon, half an HP left for the Lord. Mukhang i-reset, hindi pa ito ang gusto mo nang i-accomplish at Twisted Minds. Still waiting for the right timing sa mga pwede pang pumasok na membro ng Beast. Ayun na! Okay, hindi pa yata yun ang magiging all-in para sa Twisted Minds. Para nag-aantay sila, hindi pa nakukomit ang ilan sa mga battle spells. What a waiting game for Twisted Minds and AP Bren dito sa Lord na ito. Napakapasensyoso ngayon ng Twisted Minds. Ayaw nilang sumugod. Agad hindi nila nakikita yung mga targets na gusto nilang makita. Another Lord reset. And ang masama dito para sa AP Bren ay tumutulak at tumutulak lamang kanilang mga side lanes. Unti-unti nang dumudugo ang mapa ng pula. Twisted Minds ay pinapabagan lang mas lalo sila ng AP Bren. Okay, sa pilitan na to. It's now or never for AP Bren. Mapuforce na merong magre-react and this is the time for Twisted Minds to actually capitalize that mistake. Or sabihin natin, attention here for AP Bren. Escalera sa likod. Kulang yata magiging damage ng AP Bren. Wala pa doon si Shizu. Kaya naman magiging support ang takedown dito. Twisted Minds. AOG out. Makakaligtas pero hindi. Hahabol pa rin doon ang damage si Sean. And it's going to be a Lord secured para sa Twisted Minds. Lord +1 si Jamespangks ay makakatakas naman. Twisted Minds ngayon with another Lord on their belt. 20 minutes in ay gugustuhin ng ubusin ang mga resources ng AP Bren. Maganda sana yung attempt dito ng AP Bren, yung pagpapawagal nila against Twisted Minds, yung pagpasok ng Escalera. Unfortunately, nakaapak siya ng trap mula dito kay Sean. And ang ganda rin kasi ng timing ng Twisted Minds. Pinurse nila yung laban nung nag-react na yung Harit sa itaas. Minacro lang ng Twisted Minds yung AP Bren. Pero no way! Okay.
Jamespangks with the risky moves. Million moves na naman yung ginagawa ni Oh! Zoe trying to run away. Sapat yung magiging dash. One away to step aside doon sa AP. Ito naman para sa depensa gagawin nila Jamespangks. Immortality na property. Naku, si Shizu! Pero mukhang ito na yata katapusan. As Twisted Minds focuses on to ending game number 1. A slow and steady game for Twisted Minds gets their first win of Season 18. Tamang macro lang ang pinakita sa atin ng Twisted Minds. Objective is the name of the game. Slow burn. Death ang nangyari for Apbr. Even though nakakita tayo ng mga magagandang moves mula dito sa The Hive, it wasn't enough sa utak ng Twisted Minds. And what a spectacular display of objective control para sa Twisted Minds. A perfect game in terms of objectives. Lahat ng pangapagawang, lahat ng mga lords nakuha nila and ultimately gave them all the leverage na kailangan nila para tapusin ang game number 1. And I just want to move away from that topic as of now. Apbr, nabanggit mo kanina no, na they have overwhelming amounts of damage. Pero bakit parang hindi natin naramdaman sa larong ito? Feeling ko masyado silang natakot dun sa mga pana, dun sa mga potential counterpunch ng Twisted Minds. Kasi kapag tinignan mo yung lineup ng Twisted, ang hirap nga naman mabigyan sila ng kill kasi tuloy-tuloy na yan eh. But I feel like for Apbr, it's just that idea of playing safe na nagpahirap sa kanila ng early game kasi nawalan sila ng momentum, nawalan sila ng tempo. Yan yung sakit ng Yudore. Yan yung natutunan ng mga teams nung MSC na kapag hindi mo nagamit ito ng early game, parang andali i-punish pagdating ng late game. Oo, tsaka na-punish talaga sila dito ng Twisted Minds, no? Wala masyado naging conversion itong Yudora na ito, though napakataas ng damage na nabato niya sa loob ng larong ito. At ating MVP, walang iba kundi si Sean on his Selena performance. Grabe naman kumaronan. Full combo. After Abyssal Trap, Abyssal Arrow, bigla nagarot eh. Nag-transform sa Abyssal form. Yeah, and ang ganda lang ng ideology ng paggamit nila ng Selena. Sometimes, parang yung mga arrows niya hindi niya nilalagyan ng trap. It's just for the vision. And yung 50-50 na parang pag tumama, nice. Pag hindi, okay lang. Kasi may trap pa naman na pang follow-up. Yun din yung ginagamit nila pang extra poke kasi may additional slow din yun na nagagamit for, for Lansu and Sensu1 to be able to capitalize on. Kasi kapag na-slow nila kahit yung Gatot Kacha, pwede nilang kagatin lahat nila. Tatlo silang kakagatin nila. At saka yung unang kagat nila sa purple buff, yung pinabilis nila ng gusto, yung pagpa-farm ni Sensu1. I feel like kaninang question natin kung kaya ba makasabay sa meta ngayon Sensu1. Ang magiging tanong na ngayon, kaya ba nilang sumabay na ngayon kay Sensu1? Kasi kakaiba yung play niya ngayon. Oo, naglinish din kasi ng sobra-sobra si Sean, no? With, of course, yung jungle emblem, tag doon, Veteran Hunter. Season Hunter, sorry, Veteran Hunter, sinauna pa eh. And sa totoo lang, Twisted Minds in this game, pinakita nila na hindi lamang utility ang kayang laruin dito ni Sensu1. Baka nga may tinatago pang iba si Coach Derek, but for Apbr, makiramdam ko yung mga kaninang pinatis na rin ni Coach Bitoy, kailangan na natang ilabas ng game number 2. Ito yun, yung dalawang beses na tumama yung pana ni Sean. Ito rin. Kay Shizu, hindi nila expect na may punish doon yung Twisted Minds. Kasi akala nila iniwan na yung Beleric. Akala nila free kill na. And ito yung last moment na kamuntikan pang gumawa na naman ng pangarap si Jamespangks. Kamuntikan maging highlight reel yung Twisted Minds. Kaya ko nang i-edit yun eh, no? Yun! Naka-ready na eh. Mga ganun eh. Kaso, nakita naman natin for Sensu with the instinct prevailed and you-realize na parang hindi worth it makipag 1v1, recta base. Oo, content na sana, na-deny pa yung pang my day na lang sana ni Jamespangks yun eh. Kaso, at this point, 21 minutes ang ating naging first game. Mahaba na to kung tutuusin. In fact, ang ating average game time kahapon, especially on the first series, ay less than 14 minutes. Yes. Ngayon, umabot tayo na 21 para sa ating pinakaunang laro pa lamang. And sa tingin ko, no, this is more of a play style, a active choice. No? Yeah. I feel like it is, kumbaga nasa plano naman, pero yun nga, kapag nakita mo na yung ganito yung laro ng kalaban, you have to adjust. Specifically for Apbr, no? I still don't understand yung Esmeralda Blue 3. It's very early, number 1, and number 2, hindi mo pa nakikita yung lane matchup mo. Usually yung gumagawa lang yan kapag nakikita mo na yung mga flex like Pakito, sometimes even yung Uranus, pwede ka na mag-Esmeralda. Yeah. But picking Esmeralda without knowing what the enemy XP is, baka kasi in-assume nila Beleric XP, pero kasi again, may mga dirot pa, di ba? Naalala ko nga yung mga video sa Toktik eh, na yung nagpipick ng Esmeralda sa dirot, mga bagay na wag mong gagawin sa buhay mo. Oo,
grabe naman kasi yung hard counter talaga ng Sandirot against sa Esmeralda. Even the Uranus ay talaga naka-counter ng Dirot na ito. And sa totoo lang na looking at everything that has happened in this game number 1, hindi nga talaga nag-make sense na maaga yung Esmeralda dahil nabigyan siya ng Dirot. Yeah, kasi if you remove this hero from the formula of Apeplin, andun yung andun yung potential eh. May burst damage sila, magkakaroon ng Sky Piercer timing yung Hirara, tapos magsa-stack up si Jamespangks. Kita na naman si Lanzi, siya nga yung carry nitong game na to. Highest damage deal against against Nolan and yung Harris. Siya pa yung nasa tuktok, siya pa yung pinakamataas na damage. So if this was any other composition, maybe